So, itong wall na ito, mga kamusta, kung napapansin mo, basal. O kaya naman, wala ka pa talaga makikita ang pintura niya. So, tama ba naman sa prepare? Kailangan na muna natin i-prepare para at least, sabi ko nga, hindi ka magagastusan sa lahat ng aspeto ng pagpipintura. Okay, so pagkatapos nilang sanding yan, mga kamusta, ito po yung ginagamit namin pang primer bago tayo magmasilya. So, acrylize primer, sa paghalo ng reducer na ito, 1/4 sa isang galon. Welcome back sa ating panibagong vlog, mga kamusta. Dahil nandito tayo sa proyekto natin na kung saan mag-uumpisa. So ibig sabihin kung mag-uumpisa, paano nga ba kami nag-uumpisa? So yun yung laging tanong. At the same time, paano nga ba kami nagsisimula sa pagpipintura ng wall? So usaping wall po muna tayo o kaya naman pader ng basal o kaya pag basal kasi ito yung sinasabi nila na wala ka pang makikita ang pintura niyan at wala ka pang makikita na kung saan napinturahan. So pasok tayo dito sa loob at dito kasi may ginagawa na kaming portion, isang room na prepare. Bali lahat naman ito pagsabay-sabay namin gagawin. Pero ngayon, focus muna kami sa isang room. Pag na-prepare yan, tatrabawin ng mamasilya at magpipintura yan. Ngayon, pag na-prepare yan, lilipat kami sa kabila. So, portion by portion, habang sinusundan ng may nagmamasilya at nagpipintura. So, tara. So, ngayon, syempre, nag-prepare muna tayo para sa pagpapagod. So, ngayon, pag-usapan natin, itong wall na to. So, itong wall na to, mga kamusta, kung napapansin mo, basal. O kaya naman, wala ka pa talaga makikita ang pintura niya. So, tama ba naman sa prepare? Sa paraan na kung saan, kung nakikita nyo itong hawak ko, sinasanding po namin yun. So, ito wala pa siyang lason, wala pa siyang makikita na masilya, wala ka pang makikita na primer. Ngayon, mga kamusta, dahil wala pang pintura to, paano ba natin siya prepare? So, yan. Sabihin nyo na naman, paulit-ulit tayo, no? So, ngayon, itong wall na to, meron tayong paraan para masabi natin na malilesen ng oras, makakatipid tayo sa materials, mas quality yung kalalabasan. Paano nga ba? So, yung wall na to, mga kasal, hindi natin kasi masasabi na 100% na pantay yan o kaya walang bukol-bukol. Tapos, ang isa pa, itong wall natin na to ay may mga maliliit na dumikit na mga parte ng palitada. So, mga nagpapalitada, alam naman nila yan. At saka sa mga pintor natin na mga talagang matagal na o kaya mga masters natin. So, yung wall natin, kapag ka ito mga kamusta, pwede mo na siyang gawin o kaya trabahuin. Kasi dapat, bago natin pinturahan ang wall, dapat at least 28 days o kaya 30 days mga kamusta, bago mo siya pipinturahan. Nagets nyo po yun? So, may mga nagmamadali kasi. Meron kasi yung mga, kumbaga, gusto nila matapos kaagad, magawa kaagad. Kasi nga, may nahabol silang deadline. Pero, in the long run, nauulit yung trabaho, napapagastos si kliyente. Ganon din si contractor. Kasi nga, hindi nila naaantay yung curing time. So, kailan nga ba? Dapat nasa 28 days o kaya 30 days bago mo siya gagalawin. Pero itong proyekto natin na to, alam nyo po, almost 6 months na nag-antay si client para makapagsimula tayo. So yun po yung kagandahan naman niya dahil niline up natin, ayan, mag-start na tayo. So ano nga ba itong hawak ko? Ngayon, pagkatapos natin malason, ano? Pagkatapos natin malason, mga kamusta, pwede na natin siyang grinderin. It's either may lason o wala pa, pwede mo siyang prepare gamit ang angle grinder. So yung angle grinder na yan, binabalaan namin siya ng it's either number 36 o kaya itong cup wheel. So saan nga ba namin ginagamit ang number 36? Kapag yung wall ay pinong-pino o kaya naman nabuli, ayan, yung
tinatawag natin na nabuli kasi ay yung kumbaga napuro. So alam niyo naman yan ng mga karamihan. Kapag ka napuro yan, makinis. So ngayon, ang ginagawa namin dyan, ginagrind namin ng number 36. So dito sa may number 36 na to, hindi siya mawawala yung mga bukol na makikita mo sa wall. So paano naman siya mawawala? Using number, etong cup wheel naman natin, walang number to. Yung grip lang niya. Ay, itong mga gitli-gitli lang niya na ganyan. So may mas malaki, mas may pino. Pero mas prefer ko, kapag kabukol lang yung nahabol nyo, yung mga pino lamang po yung gagamitin nyo. So pag may mga bukol kasi, kinakapa natin yan. Yan, makakapa o kaya gagamit ka ng metal paring kasi babakat at babakat yung metal paring natin. Makikita niyo yung kulay itim, yun po yung kailangan natin i-grind para at least maalis yung bukol niya. So yun yung mga paraan na ginagawa natin mga kamusta. So yan, pakita natin kung paano ginagamit yung grinder. Yung paraan na ito mga kamusta, yun yung mas mabilis na ginagawa natin para at least mapalabas natin yung pino at saka magandang kalalabasan ng wall natin. Kasi importante po yan, hindi lamang po yung kinuskus mo, masilya ka agad o kaya naman primer ka agad. Hindi po yun. So dapat po yan ang ginagawa natin dyan ay kailangan na muna natin i-prepare para at least, sabi ko nga, hindi ka magagasusan sa lahat ng aspeto ng pagpipintura o kaya pagkukuha ng mga proyekto kung sakaling ikaw ay contractor. Pagkatapos nilang sanding yan mga kamusta, syempre wawalisan yan. Wawalisan o kaya pupunasan. After nun, ito po yung ginagamit namin pang primer bago tayo magmasilya. So Acrytex primer, alam yan ng karamihan kung gaano kaganda mga kamusta. So po pwede nyo pong gamitin. Okay? So may Acrytex reducer din to para hindi naman masyado malapot. At the same time, yan yung may nag-comment at the same time. Pasensya na po. Kaysa naman yung nagmumura ako, di mas masama yung, no? Hindi tayo nagmumura eh. So, Acrytex primer. Sa paghalo ng reducer na ito, 1/4 sa isang galon. Tayo ngayon sa Isabela, Nagilian. Galing tayo sa Kawayan, ako sa nag-start din tayo doon mga kamusta. So ngayon, nagpre-prepare na tayo ngayon. Mag-start na po tayo. So yung materials galing pa ng Nueva Vizcaya. Work kay ni Sir Mark dito. So ayan yung harapan mga kamusta. Yun na naman. Ang ganda, no?